Rosalie, anong paliwanag ng Makabayan lawmakers bakit nasabi nila na prone pa rin sa korupsyon ang panukalang pambansang pondo? Ella, mahigit 240 billion pesos ang alokasyon sa unprogrammed appropriations sa General Appropriations Bill for fiscal year 2026. Kabilang yan sa ipinasang 2026 National Budget Bill ng Kamara. Kaya ayon kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, prone pa rin sa katiwalian ang ipinasang National Budget Bill for 2026 ng Kamara. Dahil ito sa unprogrammed appropriations kung saan malayaan niya ang presidente na magdesisyon kung saan, kanino at magkano ang guguling pondo para rito. Bukod dito, nananatili rin anya ang alokasyon ng mga proyekto para sa mga mambabatas, ang tinatawag nitong legislative pork barrel. Mula flood control projects na ilipat lang anya sa ibang proyektong infrastruktura gaya ng farm to market roads, mga kalsada, tulay at classrooms. Naniniwala naman ang mambabatas na maaari pang i-abolish ang sistemang ito dahil hindi pa tapos ang budget process. Kasalukuyan pang isinasagawa sa Senado ang deliberasyon sa 2026 National Expenditure Program. Dadaan pa sa pagrepaso ng Bicameral Conference Committee hearings ang magkaibang bersyon sa budget bills ng dalawang kapulungan ng Kongreso bago lagdaan ng Presidente. Nanawagan naman si House Assistant Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Jokno sa mga senador na tingnang maigi ang isyong ito, i-zero ang alokasyon para sa unprogrammed appropriations at magkaroon ng safeguard kontra katiwalian. Kailangan anyang magkaroon ng magandang panimula upang maibalik ang kumpiyansa ng mga mamamayan sa proseso ng pagpasa ng pambansang pondo. Samantala, Ella, inaasahan naman natin na sa October 17 ay makikilahok yung mga estudyante dito sa Metro Manila sa isasagawang kilos protesta kontra katiwalian. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz.